Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel at sa mga nag-aantay po sa post na ito kay Ma'am Josephine, Theme, June, and Gilberto. Sama na si Ma'am Godelaya and Ching Cervantes, no? Nag-aantay dito sa post natin. So, tuloy po natin yung ating talakayan po sa Kristiyanong wais making wise decisions daily. Ang isang taong wais po, hindi po yan wais isang beses lang or once in a while. Ang isang Kristiyanong wais po, wais every day. You make wise decisions daily. Yung wise decisions na ginagawa mo every day, aanihin po natin yan in the future. Kaya napakalaga po na aralin natin yung Book of Proverbs. Puro Book of Proverbs po yung tinatalakay po natin dito sa series na ito. Now, yung pagiging Kristiyanong wais, sa lahat po ng aspeto ng buhay natin yan. At ngayon pong umaga, ito po ay patungkol naman sa ating pananalita. Kailangan wais din tayo sa ating pananalita. Sabi dito sa Proverbs chapter 12, verse 18, "The words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing." Mga salitang padalos-dalos ay parang ulos ng espada, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan ang dala. Napaka-wise po nitong Proverbs, no? Magiging wise ka talaga pag binasa mo yung Book of Proverbs, kawikaan. Now, yung una po nating katuruan ngayong umaga, wise words saves, builds, and heals. Wise words saves, builds, and heals. Kung tayo po ay Kristiyanong wais, yung mga pananalita po natin, hindi ito nagdudulot ng ikababagsak ng iba, ikapapanghina ng loob ng ibang tao, o ikapapahamak ng ibang tao. Isipin niyo po, salita lang yan. Salita lang, no? Yung pananalita lang natin. It can save a person. Isang taong humihingi sa ng advice, kung papasok siya sa isang negosyo, isang desisyon na hindi maganda. Pero sa pamamagitan ng wais na pananalita, may liligtas mo yung tao na yun. Kahit yung isang taong magsisuicide, hinang-hinana, no? Pinanghihinaan ng loob, ang daming problema, baon sa utang, wise words can save that person. Yung isang tao na magpapakasal dahil sa maling dahilan, mga taong papasok sa desisyon na pwedeng mali, no? Pero yung wise words, yun yung magliligtas sa kanila. Tamang advice, tamang pananalita. Now, sa atin nga isipin nyo, paano ba tayo naliligtas? Eternally, pangwalang hanggan. Hindi lang yung temporal. Tayo po naliligtas ng pangwalang hanggan. Words din The word of God, the gospel. Yung gospel, yan talaga yung wisdom. Yan talaga yung karunungan ng Diyos. Na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Naligtas tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Words lang yun, salita, nakasulat. No? Minsan binibigkas ng mga mangangaral. Pero yun nakakapagligtas sa atin for eternity. Diba? Ganun katindi yung words. Words are powerful. Dapat alam natin kung paano gamitin yon. It can build a nation. It can destroy a nation. Pag nagbabasa po ako sa mga kingdoms long time ago, no? Mga kaharian, nagigera-gera sila. Alam niyo po paano sila nag-start ng war? Salita lang. Paano nagkakaroon ng kapayapaan sa mga kingdoms? Salita lang rin. Proper negotiation. Words are powerful. May mga consequences yung mga salitang sasabihin natin. Sometimes it can destroy a person. Sometimes it can save a person. So bilang mga Kristiyanong wais, yung mga salita po natin na dapat binibitawan, dapat ito ay nakapagligtas. It can build. Yung pinapatatag mo ang isang tao. And it can heal. Nakakapagpagaling. Yung sobrang broken-hearted ng isang tao. No? Dapat yung words na maririnig niya, words that can heal that person.
Yung salita po natin, positive dapat yung epekto. It can save, it can build, it can heal. Kaya po, pagmasdan po natin yung ating mga sasabihin simula sa araw na ito, no? Bilang Kristiyanong wais na nakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon, yung ating mga sinasabi, dapat pagmasdan natin. Ito ba ay makakatulong? Ito ba ay makakapag-build? Ito ba ay makakapagpagaling? Number 2 po, speaking with wisdom is not just what you say, but how you say it. Ito naman po yung yung ibang tao, masyadong ako, rin ako nito, guilty rin ako. Minsan sa content lang ako nakafocus eh. Ano ba yung content ng sinasabi ko? Pero minsan, mali yung paraan ng pagkakasabi ko. So, speaking with wisdom is not just what you say. Minsan, pwede naman tama yung sinasabi mo. Papagalitan mo yung anak mo, sisigawan mo. Kahit tama yung sasabihin mo, pero kung sinisigawan mo, mali pa rin yun. It's not wisdom. Wisdom is not just what you say. It's also how you say it. Nakipag-usap ka sa asawa mo, kahit maganda pa yung sasabihin mo, kung tatalakan mo, pag naging yan, hindi pa rin wisdom yon. Kahit tama yung sasabihin mo, pero mali yung pagkakasabi mo, hindi pa rin wisdom yon. Mali pa rin yon. Hindi pa rin tamang diskarte yon sa pananalita. Tandaan po natin, yung wisdom, wisdom pagdating sa pananalita, two-edged sword yan. Dalawang talim, espadang dalawang talim. Kailangan tama yung sasabihin mo. Pangalawa, tama yung paraan paano mo siya sasabihin. Speaking with wisdom, it's not just what you say, but how you say it. Tingnan niyo po rito, mga salitang padalos-dalos ay parang ulos ng espada, pero yung dila ng pantas kagalingan ng dala. Yung mga padalos, mga reckless way of saying things, yung mga pasigaw, padabog, yung mga salitang mataas yung tono, di ba? Yung mataas yung tono, minsan nakapagpantig ng tenga, di ba? Kahit tama yung sasabihin mo, mali ka pa rin. Kasi hindi siya wisdom. Remember, wisdom is not just what you say. It's not just about the content of your message, but the manner, yung kaparaanan, paano mo siya sasabihin. Number 3 po, Jesus is the wisdom of God. Ang Panginoong Jesucristo po, siya yung wisdom of God, karunungan ng Diyos, kapahayagan ng Diyos. Kaya po, yung verse na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pwede yung i-translate na Jesus is the wisdom of God. Siya yung divine word, divine logos. And through that wisdom, God created all things. Kaya sinong magsasabing ang Proverbs ay hindi theological? Ang Proverbs ay theological din. Kasi sabi sa Proverbs, God created the world through the word, through wisdom. And Jesus is the wisdom of God. Kaya po, kung gusto mong maging matalino, maging marunong sa paraan ng iyong pagsasalita, ang gagayahin mo si Jesus. He is our model for speaking wisely. Jesus is the wisdom of God and He is our model for speaking wisely. Pag nagsasalita po tayo, ang lagi nating tanong sa ating mga sarili, paano ba magsalita si Jesus? Meron akong sasabihin, kausap ko yung asawa ko, paano kaya sasabihin ni Jesus to sa asawa ko? Ganun ko din gagawin. Ganun ko din sasabihin sa asawa ko. No? So, ang tanong natin, Lord, anong content ng sasabihin mo? Pangalawa, paano mo sasabihin yon? No? That's wisdom. That's Jesus' wisdom. That's God's wisdom. So, Jesus is the wisdom of God and He is our model for speaking wisely. Gusto mo bang tumalino? Gusto mo bang maging marunong sa iyong pananalita? Gaya mo si Jesus. No? Kaya pagdating sa ating application, speak wisely in a manner that saves, builds, and heals. Pag nagsasalita po tayo, we have to make sure na yung sinasabi natin hindi nakakapanlumo ng iba. Gawin natin positibo yung mga sasabihin natin, no? Hindi yung mga nakapangpahina ng loob, nakakasakit. Minsan yung salita kasi ano yan eh. Kagaya nga sabi dito, parang ulos ng espada. Pierce like swords. Minsan, mas masakit pa na pagsalitaan ka ng masakit kesa suntukin ka.
I'm sure sa mga mag-asawa na experience yan, no? Minsan pag nagsasalita yung isang asawa sa asawa niya, talagang boom, parang espada eh. Talagang tumatagos talaga, antindi, sobrang sakit, no? Ganun kasi yun eh, kapag you're in a relationship, mas masakit yung sasabihin sa iyo nung mahal mo sa buhay. Kapatid mo, magulang mo, kesa sa ibang tao. Pag ibang tao, pinagsabihan ka ng mali, kahit anong sakit ng sasabihin nila, hindi masakit eh. Hindi mo masyadong ramdam. Pero pag mahal mo sa buhay, nagsabi sa'yo, parang espada yan, no? Kaya we have to speak wisely, lalo-lalo na sa mga mahal natin sa buhay, in a manner that saves, builds, and heals. Number 2 po, speak wisely, both in terms of content and manner. Kung gusto mong maging marunong talaga, which is dapat ina-aspire natin bilang mga mananampalataya, na maging wise sa pananalita, ang tututukan po natin yan dalawa. Anong sasabihin mo at paano mo sasabihin? Content, laman ng sasabihin mo, dapat puno ng wisdom yon. Paano mo sasabihin yung manner? Dapat tama rin. Gentle, may gentleness. Merong godly way, Jesus way of doing it. So speak wisely both in terms of content and manner. And number 3 po, speak in a manner that Jesus would have spoken. Lagi nating alang-alang, Lord, paano ka ba magsasalita ngayon? How would you deliver this message? May sasabihin ako, sama-sama ng loob ko sa tao na to eh. Gusto kong sumigaw, gusto kong bulyawan, gusto ko talagang gusto kong maging reckless. Pero Lord, how are you going to say it? At ano yung content? Paano sasabihin? Ano yung sasabihin ko? At paano mo sasabihin yun? Yun yung gagayahin ko, no? Speak in the manner that Jesus would have spoken. Kapag ginawa po natin yan, laging tama at wais yung ating pananalita. So, ilan lang po yan sa mga applications po dito sa ating devotion, dito sa verse na ito. Of course, marami yan. You can add more to these points. Now, dako po tayo sa discussion, how can we imitate a Christ-like way of speaking? Paano ba natin magagaya ang Panginoong Jesucristo? Paano natin may improve yung ating paggaya sa Panginoong Jesucristo sa kanyang pamamaraan ng pagsasalita? Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group at para po sa ating panalangin. Father, help me be careful with my words. Use me to be a blessing to others through my speech, and keep me away from the temptation of speaking ill of others. Please enable me to imitate Jesus in his way of speaking. Let me speak with wisdom, both in content and in manner. In Jesus' name. Best practice po natin, right after our devotion, lagi po tayong nananalangin. So ito po ay suggestion ko po na isama natin sa ating prayer mamaya, no? Kasi yung ating pananalita, kailangan rin talaga ng healing. Kasi marami sa atin, may initin ng ulo, marami sa atin, yung makante, parang nana, di ba? Yung nana, makante, sisigaw, talagang super sensitive. Kailangan masabit natin yun sa ating Panginoon eh. Hingin natin sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako. Na yung pamamaraan ng pananalita ko maging katulad ng sa Panginoong Jesucristo. So, isama po natin ito sa ating mga panalangin. At para naman po sa ating sponsorship, maraming salamat po kay Sir Vic. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Again, to protect our sponsors po, wala po akong nilalapitan any of you. Kaya pag may lumapit sa inyo, hindi ako yon. Kasi never akong lumapit kahit kanino. Ang principle ko po ay kung ano yung itutulong sa akin ng Panginoon, tutulong ng Lord sa gawain natin na to. Siya yung hihipo ng mga tao, no, to support this channel. So, basahin ko lang po, our channel is driven by the support of our community. If you're blessed and interested in supporting our channel, you can find more information in the description below. This is entirely voluntary and I will never personally ask anyone requesting for support. Now,
Ito pong channel natin ay run by the community, no? Kaya maraming salamat po sa sumusuporta dito sa ating channel. And I hope patuloy itong i-bless ni Lord. Makapag-produce po tayo ng mas marami pang mga videos in the future. And by the way po, yung mga nag-sponsor, nagso-support po dito sa ating channel, ang hirap i-trace ng mga names eh. So maganda po sana kung ibibigay nyo rin sa akin yung pangalan. Kontakin nyo po ako sa Messenger para alam ko po kung saan po galing. So, yun lamang po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Pagpalain ng Lord itong channel natin na nagbibigay ng pagpapala sa marami. At I hope magtuloy-tuloy po ito until 2024 and beyond. So, maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. At kung meron po kayo natutunan, let us know in the comment section below. Na-appreciate ko po yung mga comments ninyo. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ni Lord. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.